Start na tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin, ito po, no, Enrile Napoles, si Gigi Reyes ay naabsuelto po dito po sa PDAP, no. Alam nyo, nakaka may nakikita tayong ano, no, ang dami na po naabsuelto rito sa panahon ni BBM. Naabsuelto si lahat ng kaso ni De Lima, naabsuelto si Kerwin Espinosa, balik na po yung mga nagtatago nun dahil sa droga, tatakbo na sila lahat ngayon, no? Grabe po tong ganyan lang pala. Magpalipas ka pag bago na administrasyon, wala na lahat, no, yung kinaso sa iyo. Ako hindi ko ano si Enrile, parang kasabwat sila eh, no. Sila yung ang bintang sa kanila, parang sila yung nakinabang, 'di ba? Binalatuan sila nung Napoles. Parang ganoon eh. Pero yung Napoles, parang hindi ako makapaniwala na mahirap i-prove yung kala Enrile, 'di ba? Walang direktang masasabi yan eh. Pwede yun kasi matatalino yung mga yan. Pero yung Napoles, na siya yung mamaya pag-uusapan natin. Pag-uusapan din po natin, ito po, no? Bakit po kino-question yung pagtakbo ni Alice Go at ng iba pa, no? Si Rama, dapat tumakbo rin kasi hindi pa naman po mga final yan eh. Kahit meron namang, kumbaga, kino-question nyo si Alice Go, kasasampan nyo lang ng kaso. Yung convicted niya, putya, malayang-malaya, wala kayong problema eh. Merong pagkakamali, merong ewan ko. Basta baka kampi kahit convicted, walang punahan. Pero pagka sa tingin ninyo, yung dinidikdik nyo, wala pa naman po, hindi, again, wala po akong pakialam kung makonvict si Alice Go o hindi, kung may kasalanan siya o wala. Ang problema, bakit nyo kino-question yung pagtakbo ni Alice Go? Kasasampan nyo lang ng kaso. Yung convicted, yung mga convicted, pwedeng tumakbo. Putya, parang may mga okay lang. Ibig sabihin ng convicted, dumaan ka na sa korte. Sinabi ng korte na ikaw ay may pagkakasala. Pero yung kasasampan yung palang ng kaso, di ba ang sinasabi nga, innocent until proven guilty. Etong mga to proven guilty na, pwede pang tumakbo kasi hindi pa raw final dahil meron pang appeal. O yun naman pala, yung mga convicted, pwedeng tumakbo. Kina-question nyo yung mga okay. Iba talaga, iba eh. Sa Sunday daw magpa-file si Attorney Jimmy Bondoc. Yan. So, suportahan po natin. Kasi hindi, alam ko yun eh. Gusto kong pumunta ron kay yung nung nag-file sila Bato, sila Bongo. Kasi syempre, ba't naman ako pupunta ron kung magpa-file panay kalaban, di ba? Kaya lang wrong timing naman yung alam mo yung ganito nga ang katawan ko, yung alanganin ka lagi dahil alam niyo na yung mga thunders, ang hirap tapos kulimlim pa. Hindi na. Sana magandang panahon sa linggo para masuportahan naman natin si Jimmy Bondoc. Gusto ko yan, matalino yan. Matalino po yan. Huwag nyo sabihing artista yan. Attorney po yan. Gusto niya talaga maging, ganun sana yung mga artista, no? Kung napupursin ninyo na gusto nyo balang araw na maging politiko, ay mag-aral kayo kagad. Hindi yung, kung kailan wala nang kumukuha sa inyo ng pelikula, hindi ko naman po pinatatawa. Parang retirement plan nyo lang yung, wag naman sana retirement plan nyo yung pagtakbo. Ito po, matalino to. Nag-attorney.
'di ba? Alam niya na gusto niya maglingkod, o yun. Tinuloy-tuloy niya pagiging abogado, mapera naman kayo, pwede naman. Ang dami pong mahihirap, hindi po naranasang mangarap na maging abogado dahil kalokohan po yan eh. Pag mahirap ka, wala pong mag-aambisyon na mag-aabogado. Wala po eh. Bihira po. Siguro pinakamatindi na yung seaman, nurse, mabigat-bigat ng ano yun, mabigat na, limited po ang pangarap ng mga mahihirap. Pero kayong mga artista, kung gusto nyo talaga balang araw na maglingkod, mag-abogado kayo para hindi po kayo pinagtatawanan ng mga tao. Hindi pa tayo nagsisim. Mahirap pala yung napapahinga si Bado. Nang hindi nakapag... Kalalaro ng ngipin yan. Sana hindi nyo nahalata. Artista po yun. Ang ibig sabihin po na artista kang umaarte, artista ka na, artist po, artist siya. Siya nga ang legit na artist dahil hindi lang po siya kumakanta. Siya rin po ang gumagawa ng kanyang kanta, di ba? Ano yan eh? Composer. Artist po yan, artista po. Yun po ang mga tunay na artista. Yung mga gumagawa, yung may likha. Yung ibang umaarte nga, hindi pa matatawag na artist eh. Pero ito talaga tunay na artist. Okay, ano pa ba? Bahala na kung ano pa po yung matatalakay natin. Narito naman yan sa ating mga tinantusan. Yan lang po paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na pamagat. Same as same po nung yung kay Dilima. Ang problema, nasaksihan ng mga tao eh. May Senate hearing, no? May congressional hearing dito sa PDAF. So, kaya nga po pinagbawal yan eh. Napaka-contrast, di ba? Paano ma-absuelto si Napoles? Kaya ang laki-laki po ng question sa ating ang laki-laki po ng question sa ating justice system nito, no? Siguro there's something wrong, no? Sa ating hustisya. Kasi nasaksihan namin eh. Hindi nyo po maaalis sa utak namin yung naganap. Mahirap pong burahin yun eh. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, si Louie. Uloy ba yun? Yung pamangkin ni Napoles. Una kong question. Ano ba to? Guni-guni lang? Panaginip lang tong PDAF na to? Wala talaga nalabag na PDAF? Wala talaga tayong pinag-usapan? No? Ano ba yung PDAF, Philip? Ano ba meaning ng PDAF? Para lang po tayo magkatuluyan. Ang PDAF ay Priority Development Assistance Fund, no? Dati meron niyan ng mga senador, congressman. Yung meron silang sariling pondo, hindi nila nahawakan. Iano nila diyan, kunwari may NGO silang gustong tulungan, maganda yung NGO. Tutulungan nila, may proyekto tong ganitong barangay. Tutulong yung mga congressman at mga senador. Okay, inimbestigahan yan. Ganito po para po sa mga nakalimutan na, marami kasing nanonood sa atin na medyo young ones, no? Nakalimutan na tong PDAF. Ang papel po dyan ni Napoles, siya po yung nagtutukoy ng mga NGO, yung iba totoong NGO, no? Yung iba ginawa na nila. Siguro nagsimula sila panay totoong NGO. Kalaunan, no? Kasi yung NGO, pag nabigyan ka ng pera, report ka lang eh. NGO, tsaka mga kooperatiba. Kaya nauso nun, napakarami pong
sumulpot na kooperatiba. Mapapansin nyo kung taga Pilipinas kayo, mga kapitbahay nyo bigla naging kooperatiba. Bakanting mga subdivision, bakanting bahay, naging opisina ng kooperatiba. Pagdating mo doon, mga manager lang, wala. May kwento kong personal dyan, kaya lang, wag. Mga manager ng kooperatiba. Okay, anyways, yan po, no? Is either totoo yung kooperatiba, tutulungan. Ito po yung bintang diyan, no? Ganito raw po yung narinig natin. Etong mga co-op na to, 'di ba? Ito, ikaw may PDAF ka, senador ka. Ipapaubaya mo kay Napoles ngayon kung siya na bahala mag-isip kung saan. Tapos susuklian ka na lang. 'Di ba? Ganun. Dinala ko, Senator, dinala ko yung, eto bintang kay Napoles, dinala ko yung 10 billion mo dito sa ganitong co-op, ganitong proyekto, ganun. Tapos pirma lang ng pirma. Tapos okay na, kompleto papeles ni Napoles. Kabisado niya na lahat eh. Katransaksyon mo lang si Napoles, susuklian ka na lang ng pera. Yan po yung practice na yan, no? Na pinakita. Doon nakita po natin yan. Hindi po natin natsambahan yan. Yan po yung nakita natin sa mga Senate hearing. Dami pong Senate hearing yan eh. Tapos sabi ni Luy, yung iba daw, totoong NGO, totoong kooperatiba, yung iba, sila-sila na lang gumawa. No? Halimbawa, ganito, siya na rin nag-iisip ng pangalan ng kooperatiba, siya na rin ang pumipirma sa mga pangalan. Basta may pirma eh. Ilan lang naman yung co-op? 25, pwede ka na magtayo ng co-op. Yun po yung PDAF, no? Na nung inimbestigahan, mga peking po, walang proyekto kasi gawa-gawa lang ni Napoles. Yan po yung bintang sa kanya. Yan po yung nakita natin eh. Nung mga Senate hearing eh. Kaya nga si Luy, pag umaatin ng Senate hearing, naka-bulletproof, maraming gwardiya dahil baka, siya yung, anong tawag natin dyan, yung mga nagtuturo, siya yung star witness, hindi star witness ba tawag dyan, yung, may tawag tayo dyan, na uso yan nun eh. Sila Rosebud, eto nga si Luy, whistleblower. Kaya yung mga whistleblower, tagaloob. Kung may sindikato, may whistleblower na tagaloob, pinapaliwanag niya kung paano yung sindikato. Sindikato ng PDAF. At ang pinaka-head nga, ayon kay Luy at sa mga testigo, si Napoles. Kaya yan, natatak na sa utak natin. No, natatak na ganun. Merong talagang anomalya. Yan po yung malinaw, yan yung hinahanap natin ngayon eh. Ngayon, ibang klase ng mga investigasyon, lalo na pag nag-handle wala nang whistleblower. 'Di ba kung Pogo, dapat may taga-Pogo na ako po taga-Pogo, testigo po. Kilala ko po yan, kilala ko po yan, kilala ko po yan. Anong ginagawa nyo? Paano kayo nagkakapera? Ganito. Dito ngayon, ang testigo si ano na rin eh. Pag nag-imbestiga ang Senado ngayon, ang testigo si Ontiveros na rin eh. Wala. Inaakusahan nila, umamin ka. Pag hindi ka umamin, nagsisinungaling ka. Contempt. Antindi ng mga senador at congressman ngayon. Wala nang whistleblower. No? Sila na rin. Yung gusto mong idiin, no, paaaminin mo lang. Hindi ko kursunada yung mga ngiti mo. Iko-contempt kita. Bakit ka ngumingiti? Napaatras ka. Diyos ko, may narinig pa ako kay Paduano, napaatras. Bakit ka napaatras? Napaatras? Puta. Iko-contempt na dahil napaatras. Unlike before, talagang mawiwili ka manood dahil, putya, tindi ng sindikato na to. Ito, taga-sindikato to, sila yung mga nakatira sa di ba?
Yung mga witness protection. Uso nung araw yun, yung witness protection program. Eh. At tinanggal na sa witness protection niya. Pati yung mga tinanggal sa witness protection, alam natin eh, di ba? Eh ngayon, putya, meron bang witness protection? Wala. Alis go ka, sinungaling ka, inchi ka, di ba? O inchi ka. Alam niyo, balik tayo. Kung saan tayo napupunta eh. Tapos maririnig natin ngayon na absuelto. Parang ang hirap paniwalaan, no? Only sa admin na to na naabsuelto. Si Laila de Lima nga absuelto. Talaga? Eh paano yung mga napakinggan namin nun? Hindi na mabubura yun. Magkarelasyon sila. Yung karelasyon niya nagkukwento eh. Nangungulekta sila sa mga drug lord ng pang ano ni de Lima, di ba? Yung panggagastosin. Hindi na mabubura sa utak namin yan eh. Na yan ay naganap sa mga hearing. Parang ngayon, yung nagaganap sa hearing na napapatunayan nila in-check si Alice Go, yun lang naman. Pinalaki na lang ng pinalaki. Ngayon, spy na. Team Jazz, thank you very much muna. Sa Team Jazz, yan. Na nagbigay sa atin ng 20 Canadian dollars. Ano yun? Team Jazzy. Team Jazzy. Gusto kong malaman lang kung ano yung nila pangalan. Team Jazzy Serrano. Thank you very much. Kaya parang ang hirap pong tanggapin no na absuelto lang lahat. Ang dami na po na absuelto, yung mga involved pa rin, di ba? Nauna na si Ramon Bongambilla. Si naabsuelto na rin. Na convicted muna si Dingoy Estrada. Convicted muna pero ngayon absuelto na rin. Dami no? Pwede pala yung ganun no? Ang tanong ko nga, kung wala talaga naganap na PDAF, sino si Napoles? Siya ba ay congressman? Siya ba ay senador? Ano ang papel niya? Bakit siya may mga transaksyon sa mga senador at congressman? Ano ang papel ni Napoles? Kung wala talaga naganap na PDAF scandal. Scandal nga ang tawag dyan dahil na-skandalo tayo. Kung totoo yan, ibig sabihin na absuelto, hindi naganap eh, di ba? Wala silang kasalanan lahat. Kung talagang parang wala nangyari. Kaya nga eh, yun nga yung problema doon. Bakit mate-technical? Ito kasi ang nakikita kong problema. Buti pa pala, tumakbo na ako eh. Hindi, naglakad lang ako. Ito po nakikita natin problema, no? Sandigan Bayan 'yan. Sino ang prosecutor? 'Di ba? Ang prosecutor po niyan taga-gobyerno. DOJ yata, hindi ko lang sigurado ha. DOJ yata yung nagpo-prosecute. Tapos ang pine-prosecute nyo, yung hinahablan nyo, tao rin ng gobyerno si Enrile, etc. Nakikita niyo yung parang may conflict. Kung ang naghabla ay tao rin ng gobyerno, ombudsman, ombudsman. Kung ang prosecutor ay tao, ombudsman, hindi Sandigan Bayan, ombudsman yung judge. Ombudsman, judge yun eh. Parang siya yung justice eh. Hindi ombudsman yung nagpo-prosecute. Ombudsman yung pinaka-judge, di ba? Justice. Korte yun, di ba? Korte yun. Sino ngayon yung tumatay yung prosecutor? Di ba galing sa gobyerno?
Yun eh, ang umuusig sa kanila. Prosecute. Baliktad ba? Hindi yan naabsuelto dahil sa korte, pinatalo yan talaga sadya ng DOJ. Kaya nga, hindi ako sigurado kung sino, ang alam ko ang mga prosecutor, DOJ. Ha? O palagay na natin kung sino man yung prosecutor. Ibig sabihin, taga-gobyerno din, yung ihabla mo, taga-gobyerno, di ba? Parang, siguro dapat natin baguhin yung, kung paano babaguhin yun. Kasi halimbawa, napapalitan ba yung mga prosecutor? Prosecutor po galing sa ombudsman. Galing sa ombudsman. Kala ko DOJ. Kasi ang DOJ napapalitan pagka pumalit na yung administrasyon eh. Yun. Okay, anyways, in contrast, nababalitaan din natin ngayon na guilty naman lahat ng mga kakampi ng Duterte. Ito ba ay nagkataon lang? Di ba si Mayor Rama lumabas na rin, di ba? Guilty. Kaya naabsuelto yung mga kakampi at the same time naman na guilty naman yung mga kakampi naman ni Duterte. So, masama yung timing. Kumbaga, pag hindi nyo nahalata yung timing o pag hindi kayo dismiss ba yung kay Rama? Puta, nalito na ako. Kababasa ko lang guilty. Guilty si Rama, di ba? Tingnan. Yan, guilty, sabi sa inyo. Hindi po 'yun, hindi pa po final 'yan. Okay. So 'yan po, guilty. Guilty si Rama. Yung mga perceived na kakampi ni Duterte, laging guilty. Ayan. Tapos, etong mga perceived na kakampi naman ni BBM, naabsuelto naman. Kaya, minsan mahirap questionin yung mga korte. Pero, mahirap ding hindi questionin. Total, hindi naman tayo abogado. Sa mga abogado po kasi yan, pag abogado ka, automatic yan eh. Pag nagpasya na yung mga korte, igagalang mo na yan. Hindi naman tayo abogado eh. Ang problema dyan, no? Oy, thank you very much muna sa mga nagpakape. Teka, baka hindi na magpakapito pag hindi natin binati. Thank you very much muna kay Imelda Sanggalang na nagbigay sa atin ng $10 at Team Jassy. Yan, na banggit na natin yan. Maraming salamat po. Okay. So, nagkataon lang ba na guilty yung mga pro Duterte tapos absuelto yung mga pro Marcos? Hindi natin masasabi yan. Pwede rin pala natin sabihin. Hindi naman simple si Enrile. Si Enrile po. Kasi pag inabsuelto mo si Enrile, hindi mo pwedeng hindi absuelto si hindi Sandigan Bayan. hindi mo pwedeng iniabsuelto si Napoles kasi silang dalawa yung sinasabing magkasabwat eh, di ba? Anyways, hindi ko talaga mapaniwalaan na napapawalan sala si Napoles. Kasi sikat na sikat si Napoles eh, no? Nung time na yun eh. Ewan ko lang kung nakalimutan nyo na. Pero hindi ko makakalimutan yan. Kaya nga wala na tayong PDAF ngayon eh. Dahil scandal nga yan. Ang tawag nga dyan, PDAF scandal eh. Okay, punta po tayo sa ibang balita. Yung ex ko dito yung dating Twitter dito sa laptop, hindi ko mabuksan dahil nakalagay may
may nagnanakaw daw ng mga impormasyon ko. Kaya inano nila. Ito po, ayan, si Sarah ang nag-courtesy ko. Sabi ni, ang INC raw nag-invite kay Sarah. Nope. Si Sarah ang nag-courtesy call. Siya ang nagpa-invite sa self niya na pumunta sa INC kasi wala na ang KOJC kaya hanap si Sarah ng ibang religious group para magamit niya sa pangangampanya. Alam nyo, una, pasalamat sa inyo kasi hindi kinakailangan ni BP Sarang mag-hire ng mga ano no, mga anong tawag diyan, yung nagpo-promote. Hindi niya kinakailangan ng mga ano na nga tawag diyan sa mga nagpo-promote, babayaran mo sila para i-promote ka. PR, di ba? Hindi siya nagbabayad ng PR. Wala siyang environmental journalist na binabayaran, mga taga-media na nakasahod, wala siyang pinapasahod na media. Pero dahil sa lahat ng kilos ni BP Sara, sinasadya ng mga Duterte. Ginagamit niya kayo dahil alam ng mga Duterte na bawat ilabas nilang picture, magre-react kayo. Hindi nawawala sa consciousness ng mga tao, no? Ang mga Duterte kasi pa-picture lang yung mag-aama na nasa kama. Ang background nila yung kulambo ni Tatay Digong. Galaiting-galaiti na lahat. Di ba? Kala mo nasosuffocate sila na makakita ng picture ni Tatay Digong at mga anak. Kaya alam na alam ng mga Duterte yung kiliti nating lahat eh. 'Di ba? Tignan niyo yung pati yung mga expose ni BP Sara, hulugan. May inaabangan pa tayo ngayon ng mga video. Ano kaya yung video na yun? Kaya talagang hanggang 2028, may bala si BP Sara. Kayang-kaya nila ng mga Duterte. Pero siyempre, nag-uugat yan sa pagkapa nila sa masa kasi totoo silang malapit eh. Totoo yung pagiging malapit nila, hindi po pekean. Mahalata mo naman pag peke yung tao eh. Alam mo yon, yung marunong talaga mag-selfie siya, di ba? Marunong na siya mag-selfie. Siya yung taga-selfie ng lahat. Pag may dinudumog sila, hindi sila kumakaway na walang tao, hindi wala silang tagapalakpak. No? Ibang uri itong mga Duterte, yung tagos sa puso mo kasi yung paglilingkod nila eh. O yan, katulad niyan. Alam niya yan eh. Maglabas siya ng picture ng iglesia, magwawala na yung mga politiko kung ano-ano na sasabihin. Kahit na ano sabihin nyo, totoong nakipagkita si BP Sara sa ano ba tawag kala Manalo? Punong tagapaglingkod. Ha? Okay. Ito pa isa, si Ipe. Galit na galit lahat ng tao. Boboto niyo ba yan si Ipe? May nabasa pa ako eh. Niloko si Chris. Niloko yung kanyang mga karelasyon dati. Biglang sumikat si Ipe. Nakuha nyo dahil sa takot nila na manalo. Ako sa tingin ko, nung una, yung pagtakbo, nako si Ipe, kaya ako kinakampanya eh. Kaya sinasabi ko lagi na wag na kayong mag-ano ng mga artista eh. Kung artista rin lang eh, kumpara kala Lito Lapid, di ba? Punong tagapamahala. Punong tagapamahala pala tawag. Ngayon, kayo nagpapasikat kay Epe sa takot ninyo na baka manalo si Epe, pinasikat nyo. Walang PR yan, walang vlogger na nagbablog kay Epe.
Kaya sabi ko, putya, eto talaga mga kalaban natin yan, nagpapasikat. Sikat na si Ipi ngayon. Kahileran niya na si Bongo, Bato, tsaka si Ipi talaga. Eh, ano kaya ibabanat nila rito kay Jimmy Bundok? Kaya winnable tayo lahat eh. Mas maraming winnable, talagang Duterte versus Marcos talaga. Ngayon pa lang 2025. Dihado lang tayo sa pera, pero sa sikat at sikat, delikado sila. Yung kalaban natin medyo namumblema na eh. Ang una natin tanong sa kanila, yung mga tao galit dyan sa sinalihan ninyo. Ang daming kapalpakan. Bakit dyan pa rin kayo umanib, di ba? Tito Soto, Lacson, kahit na anong paliwanag ninyo na kayo magagaling. Kayo ay eksperyensyado. Eh magaling pala kayo eksperyensyado. Bakit dyan kayo kumampi sa ang trabaho ay kapalpakan? Ibig sabihin, no? Dalawa lang 'yan. It's either kayo yung wisdom ninyo ay tagilid or gusto nyo rin talaga yung nagaganap na kapalpakan. Kasi putya kahit pangkaraniwan tao tanungin mo, gusto mo ba yung nagaganap ngayon sa gobyerno? Siyempre hindi. Oh, eto po si ano, tindi no? Gamit na gamit ni Franz Castro eh. Ito po ang mga pahayag ni convicted Franz. Oh, kita nyo, convicted to, hindi nyo kino-question. Si Alice Go, kino-question nyo, bakit tatakbo pa si Alice Go? Ito nga, convicted na si Alice Go, kasasampan nyo pa lang ng kaso. Wala pa pong conviction. Amik, thank you very much sa 499 pounds. Teka muna, basahin natin, nagtatampo na si Amik. Natsyempo na pag si Amik, hindi ko nababasa eh. Tampuhin pa naman itong matanda na to. Super chat. Jezebel. Malamang Messi na. Kahit hindi si Inday, nagpapalakpakan ng mga tao. Tuwan-tuwa si Martin, kala niya napapatawa niya. Martin, iba yung napapatawa, iba yung pinagtatawanan ka. Sa kaso mo, no, Martin, baka hindi mo alam yung pagkakaiba. Sa kaso mo, Martin, hindi ka nagpapatawa, ikaw ang pinagtatawanan. Ito po ang sabi ni pauso yung mga pusit-pusit. Nakilala po tayo sa paglaban sa mga pusit. Hindi, no? Si Franz Castro to. Ayaw natin sa pusit. Bawal po ang pusit kapag ako po ay naging senador. Bawal ang pusit? Si BP Sara yan, di ba? Ipagbabawal mo ang vice president? Ganyan po utak ng mga tao na to. Paano mo ipagbabawal yung vice president? Ha? Anong ibig sabihin nun? Mas malala pa pala kay Lenny to. Si Lenny magandang pakinggan eh. Yung mga tinuturan ni Lenny, no? Itataas natin ang mga laylayan. Bubuwagin natin ang mga pader na humahadlang para matamo natin ang magandang bukas. Masarap pakinggan, walang ibig sabihin. Eto, hindi na magandang pakinggan, wala ring ibig sabihin. Ipagbabawal natin ang pusit. Puta, pagbabawal mo pusit pag naging senador ka, ano ibig sabihin nun? Bawal ang vice president ng Pilipinas? ganyan po, ganyan po katindi itong mga tao na to. Alam nyo kay Lenny, asar na asar ako kasi nagsasalita na walang kahulugan. Pero magandang pakinggan. Ito, ang pangit na pakinggan, walang sense. Okay, punta po tayo rito sa iba pa. O yan, katulad niya, no? Sabi niya, absuelto si Napoles. Ano yung pidap? Guni-guni lang? Yan ang question sa inyo. Ito naman po, isang mangga. Ito talagang manggang-mangga, no? Umaasa si Batangas Vice Governor Mark Lebiste na susuportahan siya ni Chris Aquino sa pagtakbong kongresista. Grabe ka naman, Mark.
isuko mo na yung pagiging mangga mo. Janet Napoles cleared by Sandigan Bayan in her 172 million plunder case only during the Marcos administration. Tindi, no? Perang-pera pa lang yan. Saan galing yung pera? Saan galing yung yaman mo? Di ba kaya nakaka-eskandalo yan dahil yung mga anak niya big time, no? Tapos ngayon, absuelto. Ayan, Senator Loren Legarda slammed the shamelessness of dismissed Mayor Alice Go to still seek the Bamban Tarlac mayoralty despite facing serious charges of operating a scam. Ano raw, no? Yung shameless. Hindi marunong mahiya, walang hiya. Yun yung ibig sabihin ni ni Loren Legarda kay Alice Go. Alam mo, Ma'am Loren, okay lang naman na sabihan mo na kung ano-ano dahil tatakbo. Pero senador ka eh. Alam mo dapat kami ng pangkaraniwang tao, alam namin eh. Lahat ng tao innocent until proven guilty. Di ba? Sana kung ganyan ka rin magsalita sa mga kapwa mo senador na convicted, okay lang. Ebit si Erwin Tulfo. 'Di ba convicted din siya? Bakit hindi ka pumapalag nung tatakbo? Ang dapat kasi sa inyo, ang kulang kasi sa Senado at mga Congress, sa mga senador at congressman, consistency. Sinasabi nila na dapat transparent tayo patungkol kay BP Sara. Sila mismo hindi naman transparent. Open your book. Hindi pa po convicted si Alice Go. Dapat pumalag ka rin dito sa pagtakbo ni Franz Castro kasi convicted na eh. At eto po pumapalag din po kasi siya yung unang prosecute nito eh, si Laila de Lima. Talagang panapanahon 'yan. Panahon po ngayon na nakakalaya yung mga napakulong noong panahon ng mga Dilawan, nakakulong noong panahon ni Duterte. Pero ngayon, layang-laya na po sila lahat. Ganyan talaga buhay, ang saya nila. Oh. Ito po ang sinabi ni Barry, reaction niya doon sa sinabi ng Bato na dinidedma lang ni Bato yung ICC. Dapat lang naman deadmahin kasi senador si Bato eh. Alam niya na hindi tayo miyembro ng ICC. Yeah? Pero si Barry yan sabi, mahirap sigurong pautangin to si senator. Mukhang siya yung tipong isisin ka lang kung yung message mo at hindi sasagot sa tawag kapag naniningil ka na. Ang masasabi ko lang sa iyo, Barry, epal ka na naman. Tapos iiyak-iyak ka. Pag walang pumansin sa iyo, iiyak ka. Masyado ka namang epal. Bawal po mangampanya rito nang hindi namin kapanalig yung senador niyo. Duterte po kami rito. Wala kaming ikakampanya rito na mga pro Marcos.